Yo, so sa video to, tuturo ko sa iyo kung paano mag-invest sa stock market, no? From zero to your first stock. And gagawin natin siyang simple and straightforward kasi meron tayong goal sa video na to. Gusto ko katapos mo panoorin tong video na to is meron ko nang alam sa basics ng stock market and alam mo na kung paano mag-apply, sign up sa broker account, and magkaroon ka ng confidence, no, in buying your first stock. So tara, simulan muna tayo sa common belief ng mga maraming Pilipino pagdating sa stock market. Marami nag-iisip na yung stock market is komplikado, risky, at ito pa yung isa sa mga pinakamalaki, no? Inisip nila para lang sa mga mayaman. Ang dami nag-iisip na nagsasabing, siguro kailangan ko muna ng 100,000 sa bangko ko, no, para pumasok sa stock market. Hindi totoo yun, guys, no? Ako, nagsimula ako mag-invest sa stock market, wala naman akong ganong kalaking pera. And kasi pagdating naman sa stock market, hindi naman yan nire-reward ko sino yung malaking nag-i-invest, no? Kung sino yung may pinakamalaking ini-invest. Kumbaga, nire-reward talaga ng stock market kung sinong consistent. Mamaya maintindihan yung meaning ko. Mag-stick lang kayo sa video to. And marami din nag-iisip na kailangan matalino ko sa numbers at math. Ako sobrang bobo ko sa math. Naalala ko yung teacher ko laging galit sa akin nun. Pero yung point ko, hindi mo kailangan maging matalino o maging accountant o yung mga ganong shit na para mag-invest sa stock market. Kasi in reality, guys, yung stock market is napakasimple niya lang, no? Kahit siguro yung grade 6 mong kapatid, maintindihan niya to, no? Pero syempre, basta ako yung nagtuturo. Alam mo na yon. And pwede ka na ngayon, sa panahon ngayon, pwede ka na mag-register in just 5 minutes, no? Wala na tayo sa 90s. Hindi katulad dati siguro, nung 90s, para pumasok sa stock market, kailangan mo ng human brokers, no? Para mag-place ka ng order, kailangan mo muna mag-call sa tao or mag-visit in person. Tapos maghihintay ka pa ng ilang araw para sa trade confirmation mo. Tapos magbabayad ka pa ng malaking fee, no? Para lang makabili ng stocks. Pero ngayon, yung technology kasi pinagaan niya talaga yung buhay natin. And pinabilis niya yung mga process. So ngayon, pwede ka na mag-register in 5 minutes. Tapos sobrang dami mo pang pamimilian na broker, no? May available na website, may available na apps. Pero mamaya sasabihin ko sa inyo yung personal na ginagamit ko na stock broker, no? Mag-stick lang kayo. And yeah, marami na ring wide range of payment method ngayon and na madalas na ginagamit natin, no? BPI, Union Bank, GCash, Maya, InstaPay. Minsan nga crypto meron din eh. Pero hindi ko muna i-recommend yung crypto ngayon kasi alam naman natin yung crypto volatile siya, no? So hindi siya for beginners. And pwede kang mag-start with just 1,000 pesos or even lower. So marami magsabi niyan, 1,000 pesos, ang laki lang. Pero kapag nagsasamji sila ng mga tropa niya, lagpas pa 1,000 yung nagagastos niya. Ganyan din naman ako dati, no? Akala ko dati yung 1,000 pesos malaki hanggang sa... Pero pag bumibili ako ng damit sa SM or sa mall, yan, Uniqlo, H&M, lagpas pa 1,000 pesos yung ginagastos ko. Nasa sayo lang talaga yan kung paano mo tinitignan, no? Nasa priority mo lang talaga yan. Ako dati, bumibili ako ng mga shit na mga gamit, no? Ng mga, ang tawag doon, liabilities. Yung liabilities, yun yung mga gamit na binibili mo na nadi-depreciate yung value over time. For example, kotse, cellphone yan, over time, buwababa yung presyo niyan. Pero mas maganda kasi kung 20s ka, mag-focus ka muna sa pagbili ng mga assets mo, no? Yung assets yun yung mga bagay na nag-appreciate yung value over time. So, think of lupa, yeah, real estate, tsaka, yan, stocks. Mga ganyan. And, so, what is stock, guys? No? Bago tayo bumili ng stock, kailangan mo munang maintindihan kung ano nga ba yung stock. Kasi mahirap bumili ng bagay na hindi mo alam eh. Na hindi mo naintindihan. So, madali lang naman. Imagine mo yung Jollibee. Hindi mo naman kayang bilhin yung buong Jollibee company, di ba? Syempre, multi-billion dollar company yan. Pero paano kung yung buong kampanya, hati-hatiin natin sa malilit na peraso? Yan, sa sobrang daming maliit na peraso. Yung bawat maliit na peraso na yun yung tinatawag na stock or share. By the way, guys, yung stock tsaka share, yung words na yan, interchangeable yan. So, ibig sabihin, pareho lang yung meaning yan, no? So, kapag narinig mo yung kaibigan mong, uy, bumili ako ng stock sa Jollibee. Tapos yung isa naman, ako bumili ako ng share sa SM. Pareho lang yung meaning nun. Ibig sabihin nun, bumili lang sila ng stock. Kaya huwag kayong papalito. So, kapag bumili ka ng stock, ibig sabihin, bumibili ka ng maliit na parte ng isang kumpanya. For example, kapag bumili ka ng stock ng Apple, technically, maliit na parte ka na ng Apple. At kapag bumili ka ng maliit na stock ng
Nvidia, maliit ka na ng parte ng Nvidia. So, gano'n lang siya kasimple. Kapag bumili ka ng stock ng Jollibee, maliit na parte ka na ng Jollibee. Hindi ibig sabihin nun, guys, CEO ka na. Hindi ka pwedeng pumunta sa Jollibee kitchen tas kumuha ka ng manok. Hindi gano'n nangyayari. Pero ang point, guys, is shareholder ka na, no? May maliit ka ng ownership sa company. Ngayon, bakit ka naman mag-i-invest sa stock, guys? Bakit ang dami nagre-recommend ng bumili ka ng stock as an asset, no? Kahit yung mga mayayaman, nire-recommend nila is stock. Kasi guys, yung stocks, kapag nag-invest ka sa stocks let your money grow with the business or company. So may two ways para kumita sa stock market, guys. Capital appreciation at saka dividends. So, yung capital appreciation, ibig sabihin lang nun yung pagtaas ng value ng stocks mo. So, for example, bumili ka ng stocks ng Jollibee or BDO, Meralco, kahit anumang company. And then yung company na yun is nag-perform sila ng maganda this year. Tataas yung stocks nila. At kapag tumaas yung stocks nila, syempre, tataas yung value ng pera mo kasi nga naka-invest siya sa stocks. So, ganun lang kasimple yun. Yung tawag doon, capital appreciation. Basically, bumili ka sa mababang halaga, binili mo yung stocks sa mababang halaga. And then, after ilang months or years, tumaas yung stocks. So, yun lang yun, capital appreciation. At dividends naman. Itong dividends, hindi lahat ng company, guys, nagbibigay ng dividends, no? Kasi hindi naman talaga siya mandatory. Pero yung mga ibang company, nagbibigay sila ng dividends o yung konting kita ng company sa mga shareholder as parang ano lang, parang thank you bonus. Alam mo, parang, ayan o, thank you kasi bumili ka ng stocks namin. Ayan, bonus. Pero hindi siya mandatory, no? Hindi lahat ng company nagbibigay niyan. Yung pinaka main way talaga para kumita sa stocks is capital appreciation. And then, kapag nilagay mo yung pera mo sa stocks, it protects you from inflation over time. Guys, kailangan mo maintindihan na yung pera mo is nawawalan ng buying power habang tumatagal. For example, may 1,000 pesos ka. Yung mga kaya mong bilhin ng mga bagay dyan sa 1,000 pesos mo, baka hindi mo na mabili 6 months from now or 5 years from now dahil sa inflation. So, for example, di ba yung Samji, sabihin natin meron kang 300 pesos. Ngayon, no, may 300 pesos ka. Tapos yung mga Samjian, di ba, tigano yan, 299 yan. Sabihin na natin 300 din. After mga ilang months, syempre tumataas yung presyo ng billion. Yung mga Samjian, tataasin din nila yung presyo nila kasi kailangan nilang kumita. Hindi naman sila pwede mag-stay sa presyo nila habang tumataas yung mga billion, di ba? So sabihin natin yung Samji na tig 300, after ilang months, isano na sila ngayon, 350. Yan, only, no? Sarap. Kikrib tuloy ako. So, yan. Ngayon, itong problema. Yung Samji, tig 350 na, pero yung pera mo 300 pesos pa rin. So, basically, nawalan ka ng buying power kasi hindi mo na-afford yung Samji na dati, tig 300 pesos lang. Nagigets mo, yung Samji tumaas na, yung presyo niya 350, pero yung 300 pesos mo, nag-i-stay pa rin na 300 pesos yan. Kasi nga, nag-i-stay lang siya na 300 pesos. So, that's inflation in a nutshell, guys, no? Ganun lang siya kasimple. Delete natin yan. And then, time makes stock less scary. Hindi katulad ng mga ibang investment like, sabihin natin, cryptocurrency, no? Napaka-volatile. Habang tumatagal, nakakatakot siya. Lagi mo chinecheck yung portfolio mo, diba? Kung bumabagsak siya o tumataas. Sa stocks naman, habang tumatagal, lalo ka naging kampante, no? Kasi yung historically, guys, historically, yung stocks, paraw lang din naman yan ng kahit anong investment, no? May araw na tataas siya, may araw na bababa. Tataas, bababa. Pero historically, guys, kapag talaga binigyan mo ng oras yung stock, lagi siya nagba-bounce back. So, kahit sabihin mo mag-crash siya dito, kapag binigyan mo ng oras yan, tataas yan, no? Tataas at tataas pa rin yan. Pataas pa rin yung takbo niya. Pwede mong i-research yan o kaya tumingin ka ng mga graphs ng mga stocks like S&P 500. Makikita mo talaga lagi silang pataas. Kaya kung long term naman yung strategy mo, hindi mo na kailangan mag-alala dun, no? Kasi alam mo, kikita ka pa rin, as time goes by. And stocks can grow through compounding. Ito na yung pinaka-juicy part ng pag-i-invest sa stock market, guys, no? Yung power ng compounding. So, the longer you stay invested, the more your profits can create even more profits. So, for example, nag-invest ka ng 10,000 ngayon. Example lang to. Nag-invest ka ng 10,000 ngayon. At then, yung stocks mo is nag-grow ng 10%. So, kumita ka ng 1,000 pesos, right? So, now, yung pera mo ngayon is 11,000 na.
Kapag naman nag-grow na naman ng another 10% yan, hindi ka nakikita ng 1,000 pesos lang. Kikita ka na ng 1,100 pesos kasi nga nag-grow na yung pera mo nung last and so on, so forth. So yung kumbaga yung pagtaas ng pera mo is hindi siya linear, hindi siya diretso. Yung pagtaas ng pera mo is pag ganito. So magsisimula ka ng mabagal, tas pag ganun siya, yan, pataas siya. Hindi siya linear, hindi siya diretso, pataas siya. So ganun siya. Kaya mas maganda, mas mag-start ka ng mas maaga kasi yung kakampi mo sa pag-invest sa stock guys is yung oras, no, yung time. Kaya nga ako medyo nagsisisi rin ako, no? Medyo nag-invest na ako ng late. Sana nung teenager pa lang ako nagsimula na ako mag-invest. Kaya nga sinabi ko, hindi mo naman kailangan ng malaking pera para mag-start sa stock market, no? Mas magandang mag-invest ka ng sabihin nating 500 pesos per month or 1,000 pesos per month ng consistent kaysa mag-invest ka ng isang malaking 100,000 sa isang taon tas hindi ka na mag-invest, no? Mas maganda yung consistent ka tas mag-invest ka lang ng malilit na pera. Kasi nga, yung juicy part ng stocks market is yung compounding. So dito na tayo. Paano nga ba bumili ng stock, no? Ito na. Okay, so para bumili ka ng stocks, kailangan mo ng tinatawag na stock broker. So yung stock broker, siya yung parang middleman between you and the stock market, no? And stock market. Hindi mo na kailangan pumunta sa mga company para bumili ng stock. Pwede ka na lang pumunta sa isang stock broker, doon ka deposit ng pera, doon ka rin pipili ng mga stock at bibili at magbebenta ng mga stocks. So, imagine mo para siyang Shopee tsaka Lazada. Ikaw, kapag gusto mo bumili ng, for example, laruan, hindi mo na kailangan pumunta sa factory ng diretsyo, no? Pwede ka na lang pumunta sa Shopee tsaka sa Lazada. And yung factory, ilalagay na lang nila yung mga product nila dito sa Shopee tsaka Lazada para bibiliin mo na lang. No? Andun na lahat, kumbaga yung Shopee tsaka Lazada, siya na yung magmamanage sa lahat ng taxes and delivery, yung mga ganun, no? Tsaka deposit, yung mga payment options. Ganun lang din sa stock broker, no? Siya na yung nagmamanage sa lahat between you and the stock market. So, hassle-free talaga yan. So, ano nga ba yung stock broker na ginagamit ko? Saan yun? Ako, personally, nag-i-invest ako sa US stock market. Hindi ko sinasabing pangit yung stock ng Pilipinas, no? Para lang kasi sa akin, nasa US kasi yung ilan sa mga pinakamalalaking company, no? Like Apple, Amazon, Starbucks, Microsoft, Nvidia, yan, Google. Halos mga company na ginagamit natin sa araw-araw kahit nandito tayo sa Pilipinas, no? At yung broker app na ginagamit ko guys is GoTrade. Hindi ito sponsored guys pero GoTrade baka naman. Ginagamit ko lang talaga siya personally because for me, beginner friendly siya. Simple yung interface, madaling maintindihan, and hindi ka mo overwhelm, no? Gamitan lalo na kung first time mo palang mag-invest. Kaya kung gusto mo din gamitin yung GoTrade, ilalagay ko yung link sa description sa baba. Available siya sa iOS at sa Android. Pinakamaganda para sa akin sa GoTrade is supported nila yung US stock market. Hindi kasi lahat ng stock broker na available dito sa Pilipinas is sinusuportahan yung US stock market, no? Yung mga iba hanggang Pilipinas lang talaga sila, yung mga stock nila. So kapag nag-sign up ka sa GoTrade, usually hihingin nila yung basic information mo, email, phone number, and some valid ID. Normal lang to, no? Kasi regulated financial app siya. So, kailangan talaga nila i-verify kung totoong tao ka. Hindi ka robot, hindi ka scammer, hindi ka multo, no? Okay guys, so assuming na nag-register ka na sa GoTrade apps at nag-login ka, ganito yung makikita nyo, no? So, para mag-deposit ka ng funds sa account mo, punta ka lang dito sa, i-click mo lang tong dollar icon dito sa bottom right and makikita mo yan, deposit instantly to GoTrade. Currently, ito yung mga available na payment methods nila, Union Bank, BPI, GCash. And kung gusto mo naman bumili ng stocks, punta ka lang dito sa search. Ayan, dito sa gitna. Yung magnifying glass. Tapos punta ka lang dito sa, ayan, search mo lang. And for example, SpaceX. Speaking of SpaceX guys, no, si Elon Musk yung kauna-unang naging trilyonaryo sa human history. Alam mo kung bakit? Dahil sa stocks. Ganun ka katindi yung stock guys kapag nag-invest ka ng tama. At kung gusto mong gumawa ko ng video kung ano yung strategy ko sa pag-invest sa stock market, let me know in the comment below guys. Thank you for watching and see you in the next one.